So, kamusta po mga ka-Streetwise? Ako po si Takeru Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So, mga kababayan, di ba? Tulad nga na sinabi ko kanina sa intro, medyo may kulang po sa Escudero 11. So, yun mga kababayan, no? Alam naman po natin na yung plano nga po ni Chis Escudero na mapanatili ang kanyang pag-iisa ni President, na yung Escudero 11, buwag na po. Pero ang pinaka-interesting po dito, meron pong missing in action sa Escudero 11 at sa Duterte Black, to be exact, no? So ito, nakita ko to sa Politico. As the saying goes, there are no permanent friends or enemies in politics, only permanent interests. So sabi ng Politico dito, here's where each senator stands as of June 9, 2025, based on public pronouncement and insider information obtained by Politico. So ito, base ito sa insider ni Politico at saka sa mga public pronouncement. So, ito yung pinakita ni Politico kanina. So, yung magkukonvene, di-dismiss, tsaka yung silent. Okay? So, may napansin ba kayo dito? Actually, binago na ni Politico to eh. Kamali ata sila, no? Pero tinan nyo to nakakatawa kasi dito. Ito. So, meron dismiss. So, si Cheese, alam naman natin, si Bato, si Robin, si Tolentino. Pero ang nakakatawa sa proceed, nandun po yung mukha ni Bongo. Tignan nyo. Proceed. Di ba? Andyan pangalan to? Nakalimutan ko ng mga pangalan ng mga hayop na to. Sa proceed, nandun si Alan Peter Cayetano, si Coco Pimentel, si Bongo, at saka si Jinggoy. So, ang tanong ko nga sa inyo mga kababayan, kanina, si Tulfo nasa quiet eh. Si Tulfo nasa silent. Pero parang kanina, nasa proceed na si Tulfo. Kanina, di ba? Tama, no? Kanina si Tulfo nasa proceed na. Pero nung sinulat na Politico, nasa silent pa lang. Okay. So ngayon, ang interesting kasi dito, si Bongo, nilagay nila sa proceed. Okay? So, ang tanong ko dito mga kababayan kanina, no? Tinan ninyo, Si Aimee, sinuportahan yung resolution ni Bato at saka ni Robin. Tama, di ba? Tapos si Robin nagsalita. Si Bato nagsalita. So, ang tanong, bakit si Bongo hindi po nagsasalita hanggang ngayon? Wala, di ba? Wala, hanggang ngayon. Tandaan natin mga kababayan na si Bongo po, may plano po maging presidente yan. 2022 election, tumakbo po presidente yan. Umatras lang. Naalala niyo yung sinabi ni Digong nun? Sabi ni Digong nun, si Bongo, umiiyak yan eh. Sabi nga nun. Gusto magpresidente. Sabi ko, tumakbo ka. Sinabi ni Digong yun. Umiyak daw po si Bongo. Kasi gusto daw po magpresidente. Pero eventually, dahil nga po sa mahina po siya sa survey, umatras. Diba? So ngayon, ano bang gusto ko sabihin dito? Balikan po natin yung mga sinabi ni Bongo. Makagalit sila ni Sara, ni Sara Lustay, sabi ni Lilito Nini. Tignan nyo Hindi siya lestok kasi nagsasalita siya sa media eh. So, sabi ko nga kanina, okay. Banat ni Senator Amy Marcos, impeachment ni VP Sara Duterte invalid. Sabi ni Babalina yan invalid daw. Okay. Tapos ito naman, sabi ni Robin Padilla nga, kami, Duterte kami, di ba? Malinaw naman siguro yon. Kahit sunugin mo ako dito, mangangamoy Rodrigo Roa Duterte ako. Diba? Sabi ni Robin yan. Tapos, ito yung sinabi ni Bato kanina. Tinan nyo para makuha natin yung point ko, no? Kumpletohin natin. Sabi ni Bato. Pero ako'y isang Pilipino na gusto sana na hindi na tayo magkakagulo sa Pilipinas. Hindi tayo magkawatak-watak. At yung mga nagyayabang dyan, na sabi nila, gusto daw ng taong bayan, na ito ay talagang... Ba't ka umiiyak? Mong kalbo ka, iyakin ka pala eh. Magkakaroon na kagad ng impeachment, taong bayan, ginagamit. I don't know kung sino taong bayan yung sabi nila. Because, alam ko, Mr. President, halos lahat ng tao ng
Mindanao at ng Visayas, as I have observed during the campaign period, ang sabi sa atin is, Sir, ibubuto kita kung hindi ka magboto sa impeachment o hindi ka magboto sa conviction. Yung sinasabi ng taong bayan. Kaya please, Ang sabi ng taong bayan, gago talaga to, no? Alam nyo, anong sabi ng taong bayan, mga ka-streetwise? Hindi yung kung ano yung narinig mo. Di ba? Ngayon, kung pagbabasihan po natin yung survey, tignan nyo, ha? Kung pagbabasihan po natin yung survey, mga ka-streetwise, 78 of Pinoy want VP Sara Duterte to face impeachment trial. 78% ng Pilipino. Oh, sa Okta to, sa Okta. Ano sinasabi mo? Mga streetwise. Sa Iloilo, mga kababayan, galit ang karamihan sa mga karamihan, ha? Hindi lahat, ha? Karamihan po ng mga Ilonggo, galit po sa mga Duterte. Paano ko nasabi? Sino ba sinaportahan ng Iloilo noong 2016 election? Di ba? Si Marroas. Sino sinuportahan ng Iloilo noong 2022 election? Di ba si Lenny? Pero eventually, nung nawala na po si Sara Duterte sa pagiging kaalyado ni PBBM, ngayon po yung mga Ilonggo, maka-Marcos na. Galit po yung mga Ilonggo kay Digong. Dahil nga po doon sa pambababoy na ginawa nila kay Mabilog. Tandaan yung mga kababayan, no? Isa po sa pinakamagaling na mayor na sa buong Pilipinas, si Mabilog, sa dami po ng awards niya. Yung bulok po na dagat doon sa Iloilo, napalinis po yan ni Mabilog. Gumanda po ang Iloilo dahil kay Mabilog. Pero dahil nga po sa ginawa nga po ni Digong, dahil nga sa paghihiganti niya, di ba? Si Mabilog po tumakas. Naalala po ng mga Ilonggo yan. Iloilo nasa Bisaya. Gago pala si Bato. Tanga pala to eh. Damay mo buong Bisaya. Ulang yan to. 78% nga ng Pilipino gusto ng matuloy yung impeachment ni Sara. Saan mo nakuha yun? Oh. Di ba tama Takero, yung mga magtrabaho sa bahay, mga Ilonggo, galit yun. Totoo yan. Yung mga Ilonggo na taga City, ha? Galit po sila kay Digong dahil sa ginawa nila kay Mabilog. Oh. Subukan nyo i-research yung ginawa ni Digong kay Mabilog. May inis po talaga kayo. Lang yan to. Saan kayo nakuha ni Bato yan? Kasi alam nyo kasi bobo yan si Bato talaga, no? Kasi una sa lahat, no, kung ang basihan ni Bato is alam nyo yung ganyan klase mga salita, kabubuhan yan eh. Kung ang basihan ni Bato, yung mga nakakausap niya, syempre, rally nila yun eh. Di ba? PDP laban rally yun eh. O syempre kung sino tanungin mo doon, pabor talaga yun na wag mata-impeach si Sara. Tanga! O ngayon, ang gawin mo ba to? Noong pumunta si PBBM sa Iloilo, nung alyansa, doon ka magtanong. Iba yung makukuha mong sagot. Bobo? As I have observed during the campaign period, ang sabi sa atin is, Sir, ibubuto kita kung hindi ka Sa papala, oh. Taga Iloilo ako, majority ng Ilonggo congressman nagpirma sa impeachment ni Saraulo. Pumirma lahat eh. Lahat, di ba? Lahat, 4 na district ng Iloilo, 4 o 6. 6, no? 6 na district yung Iloilo. Pumirma po lahat yun. From Balasan, pababa, no? hindi ka magboto sa impeachment o hindi ka magboto sa conviction. Yung sinasabi ng taong bayan. Kaya please, do not use the term taong bayan palagi because taong bayan is hindi lang kayo. There are always two sides of the coin. Mali ka, bobo ka talaga. Oh, ngayon kung ang sabi nga po ni Bato, no, two sides of the coin lang daw po yung taong bayan sinasabi niya. Actually hindi po.
Hindi po ganun yun. Oh, hundreds of millions po yung size of the coin. Kasi lahat po tayo, iba-iba po tayo ng political affiliations. Ako, posible, ako gusto ko si, for example, nung election, ako gusto ko si Kiko, kayo ayaw ninyo. So, on the other side of the coin din yun. O kung, for example, kayo gusto ninyo si Bong Revilla, ako ayoko. Other side of the coin din po yun. Hindi lang dalawa. O meron pang Dilawan. O meron pang Makabayan. O meron pang progresibong grupo. Bobo ka talaga sa putang na ka. Senador ka, bobo-bobo mo. Ang inisip na kasi ni Bato, Duterte, Marcos. May Dilawan pa tayo. O may mga progresibong grupo pa tayo, sila Kaliodi. O meron pa tayong maka-FLM. O meron pa tayong ganun. Bobo talaga to. Paano naging senador to? Pag sinabi mong taong bayan, dapat majority po yun. So ano ba yung majority? Karamihan ng mga Pilipino, majority of the Filipinos, gusto po na ituloy na po impeachment trial ni Sara. So tuloy nga natin to. Sige. Bakit ba? Wala bang value yung mga taong bayan na nagsasabi na ayaw namin ng impeachment? Gusto nila? Ang ibabalyo ng Senado ay yung mga tao lang na nagsasabi na forthwith kuno yung impeachment na yan. Forthwith kuno, wala ka talagang alam, no puta? Sino ba bumoto dito? Forthwith kuno, may forthwith kuno. Anong kuno? Nakalagay sa Constitution kuno? Oh, so ngayon nawala sa topic ko, pasensya na, no? So ngayon mga ka-streetwise, no, ang malupit dito. Ito. So ang ingay nga po talaga, no, ang ingay ni Robin, ni Bato, ni Amy, Duterte Black nga eh, 'di ba? Pero bakit si Bongo tahimik? Bakit tahimik po si Bongo? Actually, no, meron po tayong napapansin ko na nga po ngayon, no, diyan po sa mga DDS ngayon, may mga nagtatanggol na po kay Bongo. May mga nagko-question na rin. 'Di ba? Kasi ang point ko dito mga kababayan, kung solid po talaga yung Duterte Black, dapat kung ano yung kilos ng isa, kilos ng lahat. Pero iba po yung ginagawa ni Bongo. Tingnan yung ginagawa ni Bongo dito, ha. Sabi ni Bongo dito, ayoko maging partial. Bongo says ready for BP impeachment trial to follow plenary decision. Okay, sobrang safe, no? Sobrang safe ng sagot ni Bongo. Para sa atin. Pero para sa mga ibang mga DDS, hindi. Oh. Kasi po, hindi po ginagawa ni Bongo, yung ginagawa po, tulad po ng ginagawa ni Amy, ni Robin, at saka ni Bato. Oh. So ngayon, tinan nyo to, ha? Tinan nyo lang to. Po akong nakita na gano'n. I'll find out. I'll try to trace. Pero kung meron, Sen, would you support such resolution? Would you support such resolution? Kung meron. Kailangan ko ba nang basahin? Pero sir, with or without that resolution, sir, pabor ba kayo o hindi na mag-convene pa ang Senado bilang impeachment court? Ano? Sorry? Sir, opo, sabihin na natin walang resolution. Pero kayo, sir, pabor ba kayo, sangayon kayo na dapat mag-convene pa rin ang Senado bilang impeachment court before you adjourn? Kung ano po yung naayon sa batas? Ano ba yun? Di ba? Isipin nyo lang, ha. Kung tinanong po itong tanong kay Bato, kung tinanong po itong tanong po na to, yung same question po kay Bongo, no? Kung yung same question po na to, tinanong po kay Amy, kay Bato, at kay Robin, ang sasabihin po talaga nila, dapat hindi matuloy yung impeachment trial. Tama, di ba? Pero si Bongo iba. Kung anong tama, kung anong desisyon, kung anong base sa ebidensya. Oh, di ba? Nakuha niyo ano? Nakuha niyo iba? Mag-convene pa ang Senado bilang impeachment court. Ano? Sorry? Sir, opo, sabihin na natin walang resolution. Pero kayo, sir, pabor ba kayo, sangayon kayo na dapat mag-convene pa rin ang Senado bilang impeachment court before you adjourn? Kung ano po yung naayon sa batas? Ano ba yun? Kung ano ba yung sa batas, ituloy po yung impeachment for tweet. O, di ba? Naayon sa batas, yan inaantay namin. Actually, nung June 3, but ang decision po ng aming Senate President dito, susunod lang naman po kami kung kailan po. And I'm willing to work. Sabi ko nga, let's buckle down to work. Opo, sir, kasi ang schedule po sa June 3 is
babasahin yung articles of impeachment and then magkukundi na kayo sa impeachment court. Hindi po kayo mag-object to that, sir. Hindi po kayo mag-object doon. Sir, dun sa schedule on June 11 na babasahin ng mga congressman yung articles of impeachment and thereafter magkukundi kayo sa impeachment Kung court. ano po ang magiging desisyon ng Senado, this is a collegial body. Pwede magbotohan pa kayo dun, sir, kung magkukundi kayo on it. Kung kailangan magbotohan, di magbotohan tayo. At let me correct, no? Gaya na sinabi ko kanina, ayoko pong maging partial. Ibig sabihin, dapat po kami ay impartial po lahat ng judges. Kami po ay senator judge dito once we convene the impeachment court. So dapat pantay-pantay po kami. It will be evidence-based. So well mga kababayan, no. Alam ko, no, merong part sa utak ko eh. Merong part sa utak ko na, maganda pakinggan yung sinasabi ni Bongo na ako evidence-based ako, no, na hindi ako magiging partial, gano'n, di ba? Pero merong part sa utak ko na puta, binubullshit mo lang ako eh. Di ba? Merong ganung part sa utak ko eh, na binubullshit mo lang ako eh. Pero, by the way, mga kababayan, ang gusto ko lang i-point dito, iba po yung sinasabi ni Bongo. Doon po sa sinasabi ni Robin. Kasi si Robin talaga, puta. Kahit sunugin niyo ako dito, mga kamay Duterte ako eh. Pero si Bongo, hindi. Diba? Kung anong madesisyonan, yun lang. O, di ba? Well, kasi ngayon, medyo malaki na rin po yung ulo ni Bongo kasi, di ba? Nag-number one siya bilang senador. No? Kaya, mukhang iisip ni Bongo no, na mukhang meron na akong political capital eh. Kaya ko nang banggain si Sara eh. Ang problema, mga kababayan, pag si Sara nga po, hindi po na-impeach, yung pinapangarap po ni Bongo na tumakbo bilang presidente, maudot na naman. Hindi, by the way, totoo yan ha. Si Bongo, tumakbong presidente yan, sa hindi lang po nakakaalam. Tumakbo po siya presidente noong 2022. Hindi lang po natuloy. Pero malinaw mga kababayan, no, may ambisyon talaga si Bongo. May ambisyon talaga siya. Kaya nga busy sa busy sa poverty porn si Bongo eh. Nakita niyo yung Facebook niya? Bibili ng buko juice, bibili ng pares, bibili ng kwek-kwek, bibili ng taho. Para kunwari makamasa. Sasakay ng taxi. Tingnan niyo yung ginagawa ni Bongo. Sasakay ng taxi, sumakay ng taxi. Sino bang binoto mo? Sabi ni Bongo. Doon sa taxi driver, si Bongo nakatakip yung mukha eh. Di ba? Nakatakip yung mukha eh. Di ba? Di ba? Nung sinabi nung taxi driver na binoto ko si Bongo, nagtanggal ng face mask. O, tatay, ako po si Bongo. Di ba? So, may ano talaga. May ambisyon si Bongo. At yung ambisyon po ni Bongo na yan, no? Alam ko kung ako si Bongo, ito don't get me wrong Kung ako si Bongo, kung ako yung nasa katayuan ni Bongo, puta siniraan na si Digong. 'Di ba? May impeachment trial si Sara. Pero nung nakarang eleksyon, nag-number 1 ako. O, 'di ba? Nag-number 1 ako. O si Bongo, siya yung pinaka nakakawang mataas na boto, 'di ba? Sa history. Mas mataas pa siya kay Robin, 'di ba? Oh. So, ganun nga, 'di ba? Number 1 ako. Tapos gusto ko magpresidente, gagamitin ko na 'yan. Para maging presidente ako. At alam ko pa na mukhang walang pambato yung administrasyon ngayon. Kasi ito real talk lang tayo Hanggang ngayon, iniisip ko pa rin kung sino po yung itataas na kamay ni PBBM sa 2028 election. No, marami tayong pwede pagpilian, 'di ba? Si Gibo, 'di ba? Si Gibo, si Martin. Pero tanong, winnable ba? O, 'di ba? So, 'yun ang point natin dito. O, so ngayon, kung ako si Bongo, alam ko na number 1 ako nung eleksyon, nakulong na kasi Digong, number 1 pa din ako, ang dami kong supporter. Si Sara magkakaroon ng impeachment trial. Hirap mo yung administrasyon na makahanap ng pambato nila sa 2028. Puta, pagkakataon ko na to eh. Ako ng bida dito eh. Papahayag pa ba ako na maudlot dahil kay Sara? May point ba wala?
Kasi mga kababayan, politiko po yan. Hindi po coincidence yung ginagawa ni Bongo na pag-post sa Facebook na kumakain ng lugaw. Hindi po yan drama na ginagawa ni Bongo para magdrama lang na kumakain siya ng kwek-kwek. May intention po yan, politiko po yan. So ngayon, di ba? Actually, may mga balibalita, no? Mukhang si Lenny nga daw. Mukhang si Lenny. Yung itataas yung kamay. Balibalita pa lang naman yon. Sabi ng iba si Erwin. Di ba? Sabi ng iba si Gibo. Pero ang point dito mga kababayan, alam po ni Bongo yan. At si Sara, posibleng magkaroon nga po ng perpetual disqualification pag na-impeach po siya at medyo hirap na makahanap po ng itataas ng kami si PBBM. Di ba? Hindi ko naman sinasabi na walang magaling sa PBBM admin. Ang sinasabi lang natin dito, walang kasing charismatic po na katulad niya ni PBBM mismo. Si PBBM kasi, di ba, nung tumawa lang, may charisma na eh. Magsalita pa lang, mabibilib ka na eh. Di ba? Wala talaga eh. Di ba? Wala. So, kasi ang point dito, hindi yan. Hindi yan coincidence yung ginagawa ni Bongo na yan. Okay. So, ngayon, okay. Nakakapagtaka rin dito kasi mga streetwise, no? Iba yung iba yung alignment ni Bongo ngayon eh. Iba talaga eh. At tandaan din po natin, no? Itataas niya, posible to, baka si Aimee. Baka si Aimee nga, no? Baka si Aimee gano'n. Itataas ko ang baba ni Aimee. Di ba? Walang kilig factor, di ba? Hontiveros, no? Ito. Hindi, kasi tayo kasi mga kababayan, may mga kakilala po tayo sa mga pink. Okay? Alam niyo ba na may faction din po yung pink? Hindi, sa totoo lang, may faction din po yung pink. Sila mismo, di ba, mga pink nga sila, mga dilawan nga sila, pero may faction din po sila. Merong mga kakamping or yellow na makarisa. Merong makaleni. Tapos si Bang Aquino, gumagawa pa ng pangalan na naman. So, technically, meron tatlong faction. Di ba? Si Kiko, makaleni yan, si Kiko eh. Di ba? So, magulo talaga. Magulo talaga. Okay. So, kayo po ba, no? Kayo ba, naniniwala ba kayo na may chance itong si Bongo na bumaliktad para sa kanyang political ambition? Kasi tandaan niyo mga kababayan, no? Ewan ko lang kasi kung pagbabasihan po natin yung mga katangahan po ng mga DDS, malakas pa rin talaga si Sara. Diba? Kung pagbabasihan po natin, pero eventually, unti-unti naman yung mawawala eh. Pero sa tingin nyo ba, gagawa ba ng paraan itong si Bongo para mawala sa eksena si Sara at bumoto siya ng convicted, no? Ng impeach Sara pagkatapos nga po ng impeachment, kung matutuloy yung impeachment kasi tandaan natin mga kababayan, pag overwhelming yung ebidensya, mapapahiya ka lang talaga kapag pinilit mo pa. Parang si Bongo, parang hindi niya kaya i-take yung risk na ganun eh. Di ba si Robin Padilla, sabi ni Robin Padilla, kahit anong mangyari, hindi ako boboto ng conviction. May ganung statement si Robin. Si Bato may ganung ding statement. Si Aimee naman pipigilan din yung impeachment. Pero si Bongo wala siyang ganun. Wala siyang sinasabi na ganun. Di ba? Pero kung tatakbo si Bongo bilang presidente, huwag niyo pong iboto. Huwag niyo pong iboto kasi po Chinese po 'yan. Pilido pa lang go eh. Huwag niyo iboto Baka sabihin niyo pinopromote ko si Bongo. Huwag niyo pong iboto. Ang gusto ko lang makita dito mga kababayan, mag-aaway si Sara at si Bongo on public. Yan So, pakicomment lang po sa baba. Pinabasa ko pong lahat yan. At syempre, yan po sa Team Reply. Pa-like, pa-subscribe. Bigyan makalabisan pa siya na po ng video po na to. Okay. So, may dalawang topic pa pala ako. No? So, gising pa ba? Kaya pa ba? Kaya pa?